stand where you can fall. Amen. Amen. Praise God. And God will always bless you and will bless you. Amen. Are you excited for next? Amen. Are you excited for next? Amen. Can we shout amen? Amen. Amen. Praise God. The Bible says that man shall not live by bread only. You will not eat rice every day, every day. You will not eat chicken every day, every day. You will not eat bread every day. But also you need the word of God for your spirit. Amen. You don't only need to feed the body, but you also need to feed your spirit. Amen. Praise God. And that is the main reason why we are here. To listen to the word of God. To feed our spirit. Amen. We have to be excited. Amen. So get your notebook. Get your Bible. At least, if you're Christian, at least find a Bible. Try. These people who are going back to Philippines, send one. Give one person 5 riyal to come back to bring for you Bible. Amen. Praise God. At least have a Bible. Have a Bible. Amen. As a Christian. Amen. Praise God. So we can get our phones. We can get our notebook, our Bible. Please don't sleep. The weather is like, but please try not to sleep. Amen. Let's be attentive. Amen. Can I request everyone to stand up in the presence of God? Amen. Praise God. At this time we are going to listen to the word of God. Anointed, married man, blessed man, and we are expecting very soon also the third party. Amen. To join us, the third member. Amen. We are expecting her. Very soon she will be here with us. Amen. So at this time, let me welcome the anointed, the blessed, the loved one, man of God, Pastor Jeremy. Amen. Ayan, a blessed morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Amen, and a blessed Happy New Year po sa ating lahat. Masaya po ba ang New Year nyo? Yes! Parang hindi ako naniniwala eh. Parang, alam nyo yun, yung lungkot natin ng 2023, dinala pa rin natin ng 2024. Iniwan na ba? Sure? Kung iniwan nyo po yan, balakpakan nga po natin ng Diyos. Amen. Praise God. Eh yung pagod nyo ng 2023, sure kayo, iniwan nyo po yun? Para pagpasok pa lang po ng iglesia, pagod na yung mga kapatiran. Parang walang energy. Amen? So hopefully po, yung pagod natin ng 2023, iniwan na natin because we have our New Year. Amen? Kaya nga po yung decoration natin ng New Year's Eve, hindi pa po natin tinatanggal dito. Just to remind us na nasa another chapter na po tayo ng ating buhay. Amen? Kung ano man po yung mga malulungkot na bagay, nakakapagod na bagay at stressful na bagay na nangyari sa atin ng 2023, let's leave it there. Amen? And let's be hopeful for 2024. Amen? Sige po, tayo po yung manalangin. Let's pray. Ama namin, dakilang Diyos, Panginoon Lord God, thank you for the new chapter of life that we have, Panginoon Lord God, in this year of 2024, Panginoon Lord. Truly, you are great. You are faithful, Panginoon. You are so powerful, Panginoon Lord God. Nothing is impossible to you, Panginoon. The God we serve in 2023 is the same God that we have this 2024, Panginoon Lord. And I know you can do more, Panginoon Lord God, this year, Panginoon Lord God, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon Lord God. Lord, as we are making our first service of this year, Panginoon Lord God, we want to be in line with you, Panginoon Lord. We want to start this year, Panginoon Lord God, nakasama kayo, Panginoon Lord God. We want to start this year correctly, Panginoon Lord God. Maaring ang iba sa amin nadapa ng 2023, Panginoon Lord. But thank you for your grace, O God, that you are always bringing back, Panginoon, ourselves sa inyo pong presensya, Panginoon Lord God. Truly, ikaw ang Diyos po na mapagmahal, mapagpatawad, Panginoon Lord God. Lahat po ng kailangan namin ay nasa inyo, Panginoon Lord God.
So this year, Panginoon Lord God, as we are going another chapter of our life, Panginoon Lord God, as a church, as an individual, Panginoon Lord God, use us, Panginoon Lord God. Upgrade everything that we have in our life, Panginoon Lord God. As this year, we have a team that this year, we will have an extraordinary purpose, Panginoon Lord God. Lord, make every one of us, Panginoon Lord God, extraordinary, Panginoon Lord God. Make us extraordinary in our family, in our workplace, in the church, and to the people outside, Panginoon Lord God. So many will know your name, O Jesus, Panginoon Lord God, na ikaw ang Diyos na kaya magbago, kaya magpala, Panginoon Lord God, ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, we entrust it to you this day, our time together to study your word, Panginoon Lord God. Speak to your people, O God, that whatever we hear today, Panginoon Lord God, will be applied in our lives, Panginoon Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Akala ko po, iniwanan niya na yung yung kalungkutan ng 2023. Are we happy now? Masaya po ba tayo na we are in the 2024? So batiin nyo nga po yun ang katabi ng Blessed, Bountiful New Year. Ayan. Happy New Year po sa inyong lahat. And I know lahat po tayo, we are aiming for good or for a better. Amen? Sabi nga po, kapag New Year's, merong nauuso. Anong uso pag New Year? Ha? New me? So anong tawag daw pag gusto mo magbago pag New Year? Anong tawag? Yo, gumagawa tayo ng New Year resolution. Na Lord, this 2024 gusto ko, hindi na ako magagalitin. Lord, this 2024 babawasan ko na ng konti. Konti lang ha. Lord, this 2024, hindi na ako magiging masyadong maluho. Mag-iipon na talaga ako, Lord. Amen? Amen? O hindi nyo pa nagawa? Hindi nyo nagawa, no? Mostly of us kasi, pag New Year, sobrang busy. Alam niyo yun? Through the preparation. And after New Year naman, syempre, meron tayong trabaho. Amen? Kasi wala naman tayo doon sa sarili nating bansa. So yung New Year nila, hindi holiday. So maaring lahat tayo ay naging busy nung nag-celebrate tayo ng after New Year. At hindi natin nagawa yung New Year's resolution natin. Pero today po, this morning, gagawin po natin yan. Excited po ba kayo? Amen. At least, before this, ano na pong day ngayon? Day 5. Ilan po ang araw ng taon? 365 days. So, natitira na lang ay 360 para dun sa New Year's resolution nyo to make it happen. So, ganun po kabilis ang oras. Ganun po kabilis ang araw. Biruin nyo yung 2024, tapos na agad yung 5 araw. Amen. Ang tanong, ano yung nasimulan natin? What we start in these 5 days? Meron na po ba? Kung meron na po, praise God. So meron po ako ditong dala-dala. So kung ang mundo daw po ngayon ay gumagawa ng New Year's resolution. Pag sinabi daw po natin New Year's resolution, it is a desire from yourself to change. May gusto ka pong baguhin sa iyong sarili. Pero this morning po, ang gagawin po natin, ano po nakasulat dito sa kana, meron po ako. Huwag po kayong matakot ha. Baka pag nakakita kayo ng amig, may lata si Pastor, mukhang manghihingi si Pastor. Mag-e-exit na muna ako. Huwag po kayong matakot, hindi po ako manghihingi ng donasyon. Amen. Nakalagay po dito, Jesus the Good Shepherd Church of Oman, 2024 Prayer Request. So this morning po, magsusulat po tayo ng prayer request natin sa Panginoon. Handa na po ba kayo? Meron na po ba kayong naiisip na prayer request? Na Lord, this year,
ibibigay ko sa itong prayer na to. Kasi alam mo kung bakit prayer request? Pag po kasi resolution, gagawin mo lang po sa sarili mong kakayanan. But if you make it a request to God, Lord, let's do it together. Amen? We will do it with God together. Kasi alam niyo po, yung mga bagay po na gusto natin baguhin sa buhay natin, minsan naman ilang taon na natin gustong baguhin eh. Totoo hindi? Maaaring resolution nyo pa ng 2020, 2021, 2022. At hanggang ngayon, 2024, resolution nyo pa din. Because you do it with your own strength. You do it with your own ability. Pero this time po, you will do it with the Lord. With God. Amen? Sa Diyos po, walang imposible. Amen? Wala pong imposible sa Diyos. Kung gusto nyo po this 2024, hindi na kayo masyadong magagalitin, huwag nyo pong gawin sa sarili nyong kakayanan. Gawin nyo po sa tulong ng Panginoon. Kasi alam nyo po yung kaaway, yung kalaban, ayaw niya ng pagbabago sa buhay natin. He want us to be same. Gusto niya lagi parehas lang tayo. Kung ano tayo ng 2023, 2024, dapat ganun ka lang. Pero ang kalooban po ng Panginoon, once we receive Christ in our life, ano nga po sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ano daw po ang mawawala? The old has gone, the new has come. May kailangan daw pong magbago sa ating lahat. Amen po? So sige po, kailangan ko po siguro tulong ang aking wag na lang po siguro yung may bahay ko. Dahil darating po yung third party namin, sabi ni Catherine. Okay pala yun, no? Third party pala yung tawag dun sa magiging daughter mo. Okay nang ayun yung third party, ha? Kesa sa iba. Amen. So magkakaroon na po ako ng dalawang prinsesa sa taon na ito. Amen? That is the faithfulness of God po sa aming mga buhay. So kuha po kayo ng tigi-tigis sa paper. Tigi-tigis ang ballpen din po. Kung hindi po kasya yung ballpen, let's share it together. Huwag po tayong madamot ngayon 2024. Dapat lahat po ay nagbibigayan. Ang paglaw ko laging dapat may Wait lang po, huwag niyo po muna kayo magsusulat. Alam ko po, excited kayo sa pagbabago. Open din. Pero sabay-sabay po tayong susulat, ha? Ay, sabay-sabay? Sabay-sabay po. Ayan, meron pang maraming ballpen si Pastora. So pagkatapos niyo po, isusoli niyo yung ballpen na ballpen po namin lahat din sa taas. Baka bubukas wala na kaming pang sulat. Ayan, huwag niyo pong iuwi. Pero kung gusto niyo na pong humingi, pwede naman po. Pwede naman po magpaalam. Okay, class? Meron na bang paper lahat? Para lang tayo nasa classroom, sabi ng teacher, guys, get 1 portion of paper. Uy, wala akong papel, penny ako. Ibalik lang mo pagkatapos para sa next year may pagsulat ulit tayo. Next year may pagsulat. Ayan, sige po. Napunta naman po tayo sa serious part. Alam niyo po, this year, lahat po ng simula sa lahat ng proseso is, alam niyo yun, crucial or importante. Kapag po mali yung simula natin, maaari yung outcome is mali or yung dulo is magiging mali. Amen? Tayo po as a Christian, hindi lang po tayo nabubuhay in a one day, in a 1 year lang, na wala po tayong ginugol or wala po tayong iniim. Sabi nga po ni Apostle Paul sa Corinthians, he is not like a runner na tumatakbo po ng walang goal.
Hindi din siya boxer that beating the air for nothing. So tayo pong Christian, we are purposeful. Alam niyo po yun? Lahat po tayo ay may purpose sa mundo. And ano nga po sabi ng team natin this year? We have an extraordinary purpose. Eh kung simula pa lang po ng year, hindi na natin alam kung ano yung gusto nating gawin or gusto nating makamit this year, how we will run this year. Alam niyo yun? Para lang po tayong hangin kung sa mahipan, andun. Kapag nandun yung hangin ng malungkot, doon ka, magiging malungkot ka din, magiging masaya ka din. But if we are busy for the purpose that God entrusted us, alam niyo po yung mga spare time natin, hindi masasayang. Amen? Yung mga spare time po natin will not be used by the enemy to be seen. Why? Busy ka sa pinapagawa ng Diyos eh. Amen? Means si Satan, there's no time to operate in your life when you are busy to the purpose that has God given to you. Amen? So today po, ang gagawin po natin, we will write our 3 major prayer requests this year. Sa pagsulat nyo po nung prayer request nyo, kumbaga, lakihan nyo na yung pananampalataya nyo. If this year God is telling you, uuwi ka ng Pilipinas para magbakasyon, then write it on that paper. If God is telling you that this year, itatayo mo na yung pangarap mong bahay, then bring it in that paper and bring your faith. If God is telling you this year, you will be an effective leader of this church, an effective minister, an effective song leader, then write it on that paper. Today po, we will write it by our faith. Amen? And we will entrust it to the Lord. We will entrust it to the God. So yung lata pong dala kong yan, ihuhulog po natin lahat ng prayer request natin. And this is my promise to you. Sa unang preaching po na 2025, bubuksan po natin yung can na yan. And let's see how God is faithful to all our prayer requests. Tingnan po natin kung ano po yung mga ginawa ni Lord at mga hindi ginawa ni Lord. Amen? So sige po. Before we write po, let's have some scripture. Let's meditate Psalm 23. Ano po sabi dito? That the Lord is our shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pasture. And sa iba pong salin, I shall not be in need. Or hindi ako magkukulang. That is the promise of God po sa atin ngayong taon. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will feel no evil. Alam niyo po, ang taon na ito, it's not always a better process for all of us. Dadaan po tayo sa maraming pagsubok, pero ang pangako po ng Diyos ay nandyan. Ano daw pong gagawin niya? Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. If God is real, our enemy also is real. The enemy want to stop us for the purpose that God is telling us to do. Pipigilan at pipigilan kanya. But this is the promise of God sa kanya scripture. You anoint my head with oil, my cup overflows, and surely, the goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Sige po, let's take a moment of silence. Focus with God. Speak with Him. Be on your own.
sige po, kung tapos na po tayong manalangin and connect ourselves to God, let's write our 3 main prayer requests for this year, 2024. That do you believe that God will help you to achieve it? Amen? Ayan, salamat Pastor sa reminders. So ang gagawin po natin, once we write po yung 3 major prayer requests natin this year, bibilutin po natin siya. Then lalagyan lang po natin ng initial yung isang side niya. Kunwari, nagsulat ay si Pastora Mitch, so isusulat niya po dun ay Michelle. Amen. Para po, pagbukas natin next year, ay hindi po tayo magkagulo kung nasa inyong prayer request ko that time. So bibilutin niyo po siya, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako makikichismis kung anong prayer request niyo sa Panginoon this year. Isusulat niyo po yung initial niyo once na nabilot niyo na po yung paper. Then kung tapos na po kayo, we can put it na po dito sa ating bottle or sa ating can, and we will seal it. Yung mga nasa online po, you can join us din po also kung nasa bahay po kayo. Pwede po kayong kumuha ng papel. Isulat niyo din po yung inyong 3 major prayer requests this year. At kung mapupunta po kayo dito sa ating iglesia, maaari niyo po siyang isama dito. Or kung wala naman po time, i-keep niyo po siya sa inyong Bible, notebooks, para hindi niyo po makalimutan. Ayan, sige po. Huwag na po kayong magkopyahan dun sa prayer request, ha? It should be personal to you and to the Lord. Sampu yung kay Christian. Kung napakaraming gustong hingin natin sa Panginoon this 2024. 3 major prayer requests. Kung gusto niyo po magpapayat this year, ay huwag niyo na pong isulat dito sa ating Pero kung talagang desired mo talaga magpapayat this year, ayun talaga yung major prayer request mo sa Lord. Na Lord, this year, pumayat na ako, hindi ko po kayo pipigilan. But let's make it, meaningful to us kung ano yung isusulat natin sa papel. Ayan, sige po. Dami grabe ang dami. Kaya kapag gusto niyo pong isoli yung pen, ilagay niyo na lang po siguro dito sa unahan para hindi na po tayo mag-aksaya pa ng oras to collect the pen. Ayan. O, diba? So, bago tayo magpunta for the second week, we already did something meaningful to our life. So, this is more than a New Year resolution, but it's your prayer request to God that, Lord, help me to do this thing this year. Ayan. Okay na po, wala na pong naiwan. Meron pa po. Sige po.
Bigyan ko pa po kayo ng konting minuto. Mukhang talagang pinag-isipan nila yung ilalagay nila dun sa ating prayer request for this 2024. Okay na po? Lahat po nakapaglagay na? Meron pa din po pala. Sige po. So this prayer request maybe matandaan natin sa ibang araw, sa susunod na linggo, buwan. Pero sure po ako, not all the time is maaalala natin siya. Kaya maganda po nire-record natin siya. That at the end of this year, at the end of this 2024, we will see God faithfulness. Amen? Okay, class, quiet. Okay, sige. Wala na po. Nakapaglagay na pong lahat. May nakalimutan po kayo? Next year na po na siguro. Hindi, joke lang po. Hindi, joke lang din. Hindi talaga siya napapasama sa request. Bakit ba ganun, Pastor? Means hindi nyo priority na eh. Amen, hindi nyo kailangan. Kasi hindi nyo ba lagi na nasama. Amen, kung lahat po nakapaglagay na, let's put our hands po, i-hands natin yung ating mga prayer requests. Let's entrust this to the Lord. Yes, Lord, you are the God of impossible things, O God. A God of miracles, O Lord. A God who can answer all our prayers, Panginoon Lord God, according to your will. Lord, today as we start this new year, Panginoon Lord God, in your presence, O God, Lord, this is the desire of our hearts for this coming 2024. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat. Mapagmahal, Panginoon. Lord, you know everything in our lives, Panginoon, Lord. Alam niyo po kung kailan kami sagana. Alam niyo po kung kailan kami kulang, Panginoon, Lord God. Alam niyo po kung kailan kami nasasaktan. At alam niyo po kung kailan kami masaya, Panginoon, Lord God. So, Lord, we entrusted to you this 2024 with a goal, Panginoon, Lord God. With a purpose, Panginoon, Lord God. Lord, we are so expectant for what you will do, Panginoon, Lord God, in our lives this 2024, Panginoon. Lord, hindi namin nahayaan na ang taon na ito ay matapos lamang, Panginoon, na parang isang ordinaryong taon para sa amin, Panginoon, Lord God. But we want it to make an extraordinary year for all of us, Panginoon, Lord God. Na sa taong na ito, Panginoon, there's a lot of breakthrough that you will make it happen, Panginoon, Lord God. There's a lot of miracle that you will do, Panginoon Lord God, in our lives. There's a lot of answered prayer, Panginoon Lord God, that we will receive this 2024, Panginoon Lord. So God, be with us. We entrust it to you everything in our life. Do it according to your will, Panginoon Lord God, sa aming po mga buhay. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, happy na po kayo? May goal na kayo this 2024? Amen! Amen! Maari po sa atin yung mga, hindi ko po alam kung anong sinulat nyo. Maybe some are, alam mo yung mga malalaking bagay, malalaking plano. Meron naman maliliit lang, katulad ng gusto kong pumayat this year. Gusto ko mag-ipon this year. And gusto ko magka-partner in life this year. Hindi ko alam kung ano po sinulat ko. Ay, hindi po para sa inyo yun. But let's entrust everything to the Lord po. As a Christian, we should be always purposeful. We should always have a goal in our life. Amen? Hindi po yung nag-abroad lang tayo, wala tayong goal alam mo yan, wala tayong goal makamit sa buhay. Just to provide to my family, then done, kalas. Sabi nga ni Catherine. Hindi po ganun ang plano ng Diyos. Yung plano niya po is mas mataas, mas malaki kumpara dun sa plano na meron tayo. Amen po? So today po, purihin po natin ang Diyos because we did something meaningful in the start of this year. I will try to keep this can po and we will open it
to the next year po or maybe in the end of this year para po makita natin ang faithfulness ng Panginoon. Ayan, sa mga wala po dito ng New Year, sino po dito ang absent ng New Year? Ayan, madaming absent ng New Year. Hindi ko po alam kung nasan po kayo. Maaring nasa trabaho, nasa bahay, or kung saan mang party na nayakag. Joke lang. Ito po ang ating theme for this year. We will have a year of extraordinary purpose. Pag sinabi po natin extraordinary, syempre hindi ordinaryo. Amen? Extra nga eh. Extra. So extra special, extra big, extra best yung plano ng Panginoon sa atin ngayong taon. Amen po? Pero sabi nga po, lahat po ng mga extra size, extra rice, huwag po kayong tumingin sa mga katabi nyo sa extra size. Hindi po sila yon. Nagsimula po yan sa mga simple lang. Amen? Nagsimula po yan sa mga small things in their lives. Imagine nyo nga yung buhay nyo nung nagpunta kayo sa Oman, gaano kayo kapayat nun? Di ba? Minsan dito na lang tayo sa Oman tumaba eh. Di ba? Naging oversized tayo dito sa Oman. So lahat po ng siyempre ng malalaking bagay nagsisimula sa maliit. Amen? Bago po tayo natutong naglakad, natutunan po natin yung ating unang hakbang. Amen? Bago po lumaki ang mga puno dyan sa labas, gaano po sila kalaki nung tumubo? Ganyan lang. Ganyan lang po. But now, kung titingnan niyo po yung mga puno sa labas, they are all big. Amen? So today po, God remind us po that if we want an extraordinary year or purpose in our life, we will start in the small things. Minsan kasi yung gusto agad natin makamit yung malaki. Amen? Siyempre, yung mga humihingi gusto lagi niyan, malaki agad. Pag binigyan mo ng maliit, ayaw. Di ba? Kung gusto natin maging effective leader, a minister of this church, saan tayo magsisimula dapat? Unang-una, syempre sa sarili mo. Lead yourself and lead your family first. Kung ang pamilya nga po natin, hindi natin ma-lead, how we will lead other people. So today po, this is the reminder of God. May iling exhortation lang po ito. That God remind us, if we want to achieve extraordinary things this year, let's start and let's be faithful to the small things that we have. Ano po bang small things na meron kayo? O wala nang small sa buhay niyo? Lahat, medium, large, extra large, or XXXL? Ayan, XXXL. Ayan, sige po, gusto ko lang po kayong i-remind on how God uses small things for a bigger purpose. Sige po, let's study our word for today. Ito po ang title ng exhortation ko po. Exhortation, ang message po ng Panginoon. Do not despise the small beginnings. Huwag po natin baliwalain yung ating mga small beginnings sa buhay. Kaya ako po kung tinanong kayo, Day 5 na po ng 2024, ang tanong, nagsimula na po ba tayo? O Lord, magsimula na lang siguro ako February na lang. Medyo tight yung budget ko eh. February na lang po ulit ako magbibigay sa inyong tahanan. Or kaya, Lord, sobrang daming gastos ng mga nakaraang okasyon. Sige, February na lang ako magkikip ng savings ko. Sometimes this is our attitude in life. Until we notice, December na pala ulit. December na pala, natapos na pala yung taon and wala po tayong nagawa na goal sa buhay natin. Ang gusto po ng Panginoon, even if it's a small thing, a small one, ang mahalaga po, we start. Alam niyo po yun? Nagsimula po tayo.
Kasi ang crucial naman po lagi is yung simula eh. Kapag nasimulan mo, it will be continuous. Pero kapag hindi mo sinimulan, maaring yung goal mo ay goal mo pa rin for the next coming year. Amen? So this year po, God want us to be purposeful. Amen? Ang sabi po ng ating scripture in Zechariah 4:10. Actually, I already shared this scripture in one of our Sunday BS, but gusto ko din pong i-share sa inyo. Sabi po ng Zechariah 4:10, that God is telling in this scripture, do not despise the small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb line in Zerubbabel's hand. So ang Diyos po pala ay natutuwa kapag may sinisimulan tayong bagay sa ating buhay. Amen? Mag-i-start na po ba tayo? Amen! Huwag na po tayo maghintay ng February. Amen? Sabihin natin, Lord, February na lang ulit ako magda-diet. Ang sarap pa ng mga pagkain na natira ng New Year. Ewan ko lang kung meron pa po kayo. Kami wala na eh. Dumating ang February, Lord. Sige, March na lang ako mag-iipon kasi Hearts Day ngayon. Kailangan mo ng panregalo dun sa iniirog ko. Di ba? Eh pagdating ng March, anong magiging okasyon? Oh, graduation naman. Lord, graduation naman po nung panganay ko, hindi talaga ako makakapagtago ngayon, hindi talaga ako makakapagbigay. Ang point po ng Panginoon, we should start even in the small things. Even in a little things. Kahit po, isang sahod ba natin, mag-keep tayo ng 5 real, 10 real. 10 real, pagkatapos po ng isang taon, magkano yun? We have 120 real. Amen? Hindi tayo magtataka, Lord, sumahod ako ng ganito kalaki, saan napunta? Di ba? Yung mga mahihilig kumain sa Chili's, saan pa ba? Magkape sa Starbucks. So, bawasan nyo na po yung pag-Starbucks nyo ngayon. So, ano na lang, sa tea time na lang. Tea time na lang muna tayo. Amen? So, tea time na lang po sa Shell muna para makapag-keep tayo, makapag-save tayo this year. Amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Kasi ito po ang gusto ng Diyos sa atin. Meron pong mangyari sa atin this 2024. Sige po, let's proceed. Sige, itaas nyo pabalik pala, boy. Isa pa. Ay sabi po dito, yung masaya daw po ang Panginoon kapag nakikita niya yung plumb line. Alam niyo po yung plumb line? Sa mga karpintero, ginagamit po nila yan. Oh. Sa Tagalog po sa amin sa Laguna, hulog po ang tawag doon. Ayun po yung may tali na mabigat na bagay dun sa dulo. So yung lolo ko po is karpintero, kaya meron po siya. So kapag naggagawa siya, lagi kong kinukuha yon. Kasi akala ko trumpo lang eh. Pero papagalitan niya ako kasi mahalaga sa kanila yun. Mahalaga po sa kanila ang plumb line sa mga karpintero. Level. Pwede din po tawaging level sa ibang lugar. Sa amin po, hulog ang tawag doon. So kung hindi pa po kayo nakakita ng plumb line, papakita ko po sa inyo kung ano po yung hulog sa Tagalog or the level. Ayan po ang itsura niya. So meron po siyang tali at yung nasa dulo niya po ay isang mabigat na bakal. So metal po siya. Then the question, saan po ba ginagamit ng mga karpintero yan or ng mga gumagawa ng bahay? Ayan, si Kuya Anthony, gumagawa yan ng bahay, alam niya kung anong gamit niyan. Tsaka yung mga iba pong nag-construction worker dito. So ang plumb line po ginagamit ng mga workers as a guideline para po sa pagsalansan nila ng hollow blocks. Alam niyo po yan, para yung start ng work nila is maayos, naka-inline. Oo, hindi po yung ang pagkakapatas ng hollow block ay papaganon, or papaganon. It should be straight line. Amen? So today po, God is also telling to us, we should have a planned line going on this year. Amen? Meron po dapat tayong hulog na gagamitin as a guideline papunta po sa taon na ito. And ano po kaya yun? Oh, hindi nyo po alam kung ano yung planned line na gusto gamitin ni Lord?
Sige, malaman po natin mamaya kung ano yun. Ano ba yung plumb line that God is telling to us to use this year? Pero ayan po yung gamit niya. Sabi ko nga po, every start is crucial. Alam niyo po yun? Hindi po tayo pwede mag-adobo na inuna natin yung tubig, nilagay natin yung manok, saka natin nilagyan ng bawang, saka natin nilagyan ng sibuyas, paminta, tsaka huli yung langis. Anong luto kaya yun? Sinabawang manok? So dapat everything that we will start correctly. Amen po? So kapag nag-adobo tayo, syempre una muna ang langis, bawang, sibuyas, ilagay mo yung manok, lagyan mo ng konting paminta, haluin mo, kapag kita mo ng, expert na ako sa pag-aadobo ha. Ayan. Simula po na nag-asawa ako, natuto na ako magluto. Ayan. So, saka mo lalagyan ngayon ng toyo, lagyan mo ng konting suka kung gusto mo maasim-asim. Ayan. Tikman mo, kung gusto mo lagyan ng konting anghang, konting tamis, may asukal, depende po sa panglasa nyo. Then we will have adobo in the end. Amen? So God is telling to us we will start, should we, correctly this year. Amen? Did you enjoy the Word of God today? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ako po nung pinag-aaralan ko po itong scripture na to, sabi ko, Lord, oo nga, dapat talaga yung simula naming lahat is tama. Amen? Para kung ano man po daanan namin this year, ang end pa rin is always good thing. Amen po? Maganda pa rin yung end natin. So, ayan po yung plumb line. Sige po, let's proceed. Ayan. So, gusto po kayong bigyan ng 3 rason. Bakit po yung mga maliliit na bagay dapat hindi natin binabaliwala sa buhay natin? We have 3 reasons why we should not despise the small beginnings. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, small beginnings. Small beginnings. Sabihin nyo po sa likuran nyo, small beginnings. Ayan, para ma-stretch out naman yung mga leeg natin. Baka meron ng inaantok eh. Small beginnings. Amen? Hindi lang po height yung small. Hindi lang po size ng mga waist na natin yung small, but there's also a small beginning that God telling to us to do. Ano pong number 1 reason bakit daw po hindi natin minamaliit dapat ang mga small things in our life? Number 1, God uses small things for a great miracle. Parang ako lang po yung nakaintindi. God uses small things for a great miracle. Amen? Amen, church? Amen! So, wag po kayong malungkot kung ano man po mga konti dyan sa buhay nyo. Amen? Kung ano man po yung mga maliliit dyan sa buhay nyo. Amen? Because God can use it for a great miracle. Sabihin natin, pumasok tayo ng 2024, Lord, ang liit ng sahod ko, kulang na kulang talaga. Pero wag po tayong malungkot. Meron po tayong Diyos na nagmimilagro. Amen? Meron po tayong Diyos na kayang gumawa sa buhay natin. Na yung 200 nating sahod, yung 150 nating sahod, He can multiply it. Amen? Kung ayaw nyo pong maniwala, there's a story in the Bible. Pwede nyo po siyang buksan pagka-uwi nyo. Kilala nyo po si Elijah? Our senior pastor already told this many years ago in this church. Elijah and the widow of Zarephath. Tandaan niyo po nung natuyo yung brook, kung saan nandun si Elijah, sabi ng Lord sa kanya, magpunta ka sa Zarephath kasi inutusan ko yung isang widow doon na mag-supply ng pagkain sa'yo. Pero pagdating ni Elijah, the story is different. Yung widow pala is walang-wala din. Ano sabi ng widow? Nung humihingi si Elijah ng tubig at saka tinapay. Sabi ng widow, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Ano daw meron siya? Only a handful flour, a jar, and a little olive oil in a jug. And I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. So, ganun yung sitwasyon ng widow. So,
So, paano mangyayari, Lord, na isusupply ng widow na yung pangangailangan ni Elijah? Ilang pong taon hindi uulan nung sinimulang nanalangin ni Elijah na hindi po uulan? Ilan po? Sa mga nagbabasa po ng Bible, it should be 3.5 years na wala pong ulan sa lugar na yon. So ito pong sagot ng babae, may mga in-underline po ako, handful floor. So ganito lang po kalaki yung harina niya. And little oil and few sticks. Sometimes this year po, yung awatin pong buhay, nung pumasok tayo this year, ganito din po yung sitwasyon. Only few we have. But gusto ko pong sabihin sa inyo, that few, that little, that handful that you have, God will use it for a great miracle to your life. Preach it to yourself, and I am preaching it also to myself. The Lord, I will entrust you for the little I have. And ano po nangyari? Nagutom po ba sila? Next verse. 17, 14, 15. For this is what the Lord, the God of Israel says, and maybe it says also to you, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord send rain on the land. So ang mga lalagyan na yon ay hindi mauubusan. Amen? Hanggang dumating daw po ang ulan. Ilang taon hindi umulan? 3.5 years. Amen? Kayang gawin ng tao? Imposible. Pero kayang gawin ng Diyos. Amen? Na hindi ka maubusan this 2024. Amen? Sabi doon, verse 15, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Amen? Anong sekreto ng babae? Entrust the little things to God this year. Amen? Kaya wag po kayong malungkot this year. Wala tayong masyadong malalaking bagay na pwede natin ipagyabang. Alam niyo po yan? Yung iba this year nagpo-post this 2024, I got my new Camellia Homes. Di ba? I got my new car. I opened my new business. Alam niyo po, wag po tayong malungkot doon. Kasi alam niyo po, the blessing is on the way. Amen po? Ang kailangan lang po natin ay ipagtiwala yung ating mga maliliit na bagay sa Panginoon. Amen? Sige po. Isa pa pong examples. Ito, familiar to. Baka hindi nyo pa po alam na si Jesus nagpakain po ng 5,000. The miracle of the feeding of 5,000. Ano bang ginamit ni Jesus? Isang truck po ba ng tinapay? Gumamit po siya ng 5 pirasong tasty. At saka 2 pirasong sardinas. In our times. Ang papakainin 5,000. Posible? Kahit siguro si Brother Anthony yung ilagay ko dun, yung ating pinakamagaling na chef dito sa church na kaya tumansya na kung gano'ng karami ang kakainin ng taong yan. Palagay ko hindi niya kaya. With 2, ilan daw po? 2 fish, 2 tilapia, at 5 pirasong pandesal. Papakainin niyo 5,000. Imposible, di ba? Pero anong ginawa ng Diyos? In this scenario. Sige, next verse. Walang kasunod. Sige, para hindi po tayo magtagal, ang nangyari po dyan, to make the story short, napakain po yung 5,000. Amen? Napakain po yung 5,000. At yung bilang na 5,000 ay bilang lang daw po ng mga lalaki. So partida, pinakain ni Jesus mga boys lang, pinakain niya lahat pero ang binilang lang is mga boys lang.
So mas marami pa sa 5,000 yung pinakain ni Jesus using 2 fish and 5 loaves. That is how powerful the God we serve and the God we worship in this place. Di po ba kayo na-challenge? Challenge yourself, Lord, this is what I have. But I know you are the God of multiplication. Gusto ko ma-experience yun, Lord, this 2024. Na kung anong merong konti ngayon sa buhay ko, kayang-kaya mong i-multiply. Amen? Huwag po kayong malito, hindi po ito prosperity gospel na tinatawag, but this is how God is powerful. He can multiply what is little in our life. Amen po? Baka mamaya bumalik sa akin next week, Pastor, nagbigay naman ako ng ganito, ba't di bumalik sa akin? Laging negative. Amen? So sabi ko nga po, this year, yung mga bagay na gagawin natin, hindi po natin gagawin sa sarili natin kakayanan. Kung nakita po natin yung mga miracles na yon, hindi yung power ng widow. Hindi yung kakayahan ng widow. Hindi lang din yung kakayahan ni Jesus. Because si Jesus, when He came down as a human, yung kaya niyang gawin is limited din. Kaya lagi siya nakakonect saan? Sa kapangyarihan ng Ama or to the Father. Before He broke that bread, He prayed to the Father in heaven. So this year po, yung mga gusto po nating ma-attain or makamit, dapat we are in line with the Spirit of God. Amen? Sige po, next verse. Kasi ito po ang sabi. Zechariah 4:6. So He said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but my Spirit, says the Lord Almighty. Sa ating kakayahan, hindi natin kaya. Sa sarili nating plano, hindi natin kaya. Sa sarili nating kaisipan, hindi natin kaya. But with the help of God, it is possible. Amen. Alam ko po lahat po tayo lagi dito in the beginning of the year, lagi tayo nagpe-pray, Lord, kailan mo ba ako pauuwiin makasama yung pamilya ko sa Pilipinas, di ba? How many years, Lord, I'm praying with you. But today po, gusto ko pong taasan nyo yung pananampalataya nyo that God will do something today. This year po sa ating mga buhay. Amen? Sige po. Number 2, purpose. Bakit hindi po dapat natin maliitin ang ating mga small beginning or small things in life? God uses small things to prepare you for a promise. Amen? Yung mga small things po natin sa buhay, ginagamit ng Diyos para ihanda tayo saan? Sa pangako niya po sa atin. Maaaring sa atin nagtataka tayo, Lord, tagal ko nang nagpe-pray, bigyan mo ko ng financial breakthrough para mas marami akong matulungan. Makauwi ako, makasama ko yung pamilya ko. But why it's not happen? Maybe because still you are not ready for that blessing. Tandaan po natin ang Diyos, hindi siya magbibigay ng pagpapala na ikakapahamak mo. Amen? Hindi po ibibigay ng Diyos ang isang blessing kung ikakapahamak mo po yan. Kaya kailangan handa ka muna bago tumanggap. Amen? Kaya po yung mga nagpe-pray dyan, yung mga may partner sa buhay, hindi ko po sinasabing na dito siya sa unahan, we should be prepared first. Amen? Dapat handa po tayo. Na ikaw pala dapat ay maging pagpapala dun sa partner mo. Hindi opposite, hindi pabigat dun sa magiging partner mo. Ikaw yung magiging blessing sa kanya. Amen? Kung tayo po ay nananalangin ng negosyo, but why God is still not giving me this business? Maaring yung knowledge mo, yung katinanuhan mo ay hindi pa rin sapat enough to manage that business. So kaya kung nasaan po tayo ngayon, saan man trabaho tayo na ngayon, let's appreciate the work that we have. Amen? Because maybe it's a preparation of God po dun sa malaking plano niya sa buhay natin. Sige po. Kilala niyo po si David. Yung pumatay kay Magellan.
Sino mo pinatay niya? Si Goliath. Baka po ibang Bible yung nabasa niyo kung si Magellan yung napatay niya. Si David po ang pumatay kay Goliath. Amen? Si David po ang pumatay kay Goliath. Ano pong gamit niya nung pinatay niya si Goliath? Sling. No. So yung tirador nung unang panahon iba, hindi yung tirador natin ngayon na letter Y na ganun. Yung sling that time is nilalagay yung bato sa dulo tapos iniikot tapos saka mo ihahagis. Ayun. Ganun yung sling ni David that time. Si David po, sabi nga, she is the youngest sa lahat ng magkakapatid. At ang ginagawa niya that time is tending sheep. So siya ay po yung pastor ng mga tupa. Yan ang trabaho ni David. Hindi po siya commander ng army, hindi po siya agad nasa magandang posisyon, pero she is tending the sheep. Sabi nga po, then his older brothers are on war in Palestine. So yung tatlo niyang kapatid, nakikipaglaban po. So kung ano man po yung nangyayari ngayon sa mundo, kung ano man pong laban na nangyayari ngayon doon, is still long ago. That war that is happening in our modern days. Hindi pa rin po tapos hanggang ngayon ang laban ng dalawang lugar na ito. Then sabi dito, David just need to bring bread to his brothers. So nung oras nung gera, oras nung laban, si David inutusan ng tatay niya magdala ng tinapay doon sa mga kapatid niya. Hindi lang tinapay, sige, dalhin mo na din itong cheese, itong Eden cheese doon sa commander nila para makatulong. So ilang purpose ni David? That time, papunta dun sa gera, magdi-deliver, ano pala siya? Talabat pala siya that day. May order yung mga kapatid niya. Magdi-deliver siya ng pandesal at saka ng Eden cheese. Pero ang purpose ng Panginoon iba. Amen? Kaya pala minsan alam mo may blessing din kapag sumusunod tayo sa magulang natin. Amen? Yung mga ano po dyan, yung mga tawag dito, yung mga nahihirapang sumunod kapag inuutusan, dapat sumusunod po tayo. Amen? Kasi hindi natin alam, baka yung inuutos sa atin, yun na pala yung break natin. Amen? To see God goodness. Si David, inutusan lang magdala ng tinapay, tsaka Eden cheese dun sa gera. Ano nangyari? Ano po nangyari? Nung nakita niyang tinututsa ang army ng Israel, meron courage si David na kaya niyang talunin yung higante. Bakit? He was trained. Saan po siya na-train? Sa pagtetender niya ng mga sheep, syempre yung mga tupa, kailangan niyang protektahan. At pumapatay lang naman si David ng ano daw? Ng leon at ng bear. Ano bear Tagalog? Oso. Oso, di ba? Lagi na tayo English eh. So, Tagalog tayo ngayon. Oso. Oso. Pag New Year, maraming oso. Bagong oso. Hindi nag-get yung joke ko ha. Ayan nyo po, this 2024, I will try myself na mag-joke po sa inyo para pag the end of December, nakukuha nyo lahat ng joke ko. Hindi nyo pa rin po nag-gets? Kapag New Year, maraming oso. Bagong osong damit, bagong osong sapatos. Ganon. Ayan. Oso. So si David trained siya as like this. So sa isang tira lang ni David, taob si Goliath. And sabi, 5 stone pa nga yung dala ni David eh. Siguro study si David, sa unang bato ko siguro kung sasala, meron pa akong 4. Pero God is good. God is powerful. Unang bato pa lang ni David, taob na si Goliath. And ang pagkaka-describe ng Bible, yung mga batong yun hindi malaki. It is small, feeble, small stone of David. So, ganun po ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Anything that's small in our life can make it powerful. Amen? Sige po, bilisan na natin. Kilala niyo po si Joseph? Review lang po tayo ng mga pinag-aralan natin character this year. Si Joseph daw po yung asawa ni Mary. Sabi dito si Joseph the
dreamer. So marami pong Joseph sa Bible, hindi lang po asawa ni Mary. Kahit nga po yung kapitbahay natin, pangalan niya siguro Joseph. Pero dito po si Joseph the Dreamer. Amen? Ang buhay po ni Joseph the Dreamer is napakakulay. Akala natin, alam niyo yun, lagi na lang negative yung nangyayari sa kanya. But, if we read and we know the story, there's a purpose of God why all these things happen to him. Ano nangyari sa kanya? Mayroon pong panaginip si David. Si Joseph. So si Joseph po may panaginip at hindi niya natuwa yung mga kapatid niya sa panaginip niya, even yung tatay niya. How come all of us will bow down sa harapan mo? Ayan panaginip niya. So sa kita ng mga kapatid niya, binetray po siya. Gusto niya po siyang patayin, pero ginawa po sa kanya, pinagbili na lang po siya as a slave. Nung nasa Egypt na po siya, naakusahan naman po siya na, alam niyo na po yun, yung asawa po ni Potiphar, gusto si David. Kaya this 2024, yung mga makikisig na Tagisig Jesus the Good Shepherd Church of Oman ay mag-ingat po kayo. Amen? Ingat po kayo na huwag po kayong mabiktima ng asawa ni Potiphar. Amen? We should be loyal and faithful to one only. Amen? Amen. So sa pagiging loyal po ni David ay, kumbaga, dead ma sa kanya yung asawa ni Potiphar. Sa inis ng asawa ni Potiphar, nag-accuse siya na si David daw po ay gusto siyang halayin. Pero we know the story, this is not the real story. Minsan ganun din nangyayari sa buhay natin eh. We are a victim of wrong accusation. Amen? Especially yung mga kapatid natin, yung mga nanay natin na nagtatrabaho sa labas. Minsan may mga kasama tayo sa bahay. And minsan kapag favorite ka ng madam mo, yung isa hindi, gagawa siya ng paraan para maging masama ka. Amen? So,